Mga movies naman po na sobrang maiiyak ka. Maiiyak kang movies? Game! 6 best movies na talagang maiiyak ka. Yung tipong pagdating ng ending, ganito yung itsura mo. Pinakauna, Lion. Niguradong mauubos yung luha nyo dito dahil true story to. Kwento sa isang batang lalaki sa India na naligaw habang namamalimos sila ng kapatid niya. Napunta siya sa mga ampunan pero dahil nga sa sobrang bata niya, nahirapan na siyang maibalik sa tunay niyang pamilya. 25 years later, tumanda na yung bata at nasa ibang bansa na siya. Pero isang araw, dito siya mapapaisip na sino nga ba talaga siya, saan siya galing at nasaan yung mga kapatid at nanay niya. Dito nga niya babalikan yung mga kakaunting memories niya sa mga kapatid niya at sa nanay niya at ito yung gagamitin niya para makauwi na siya at makasama ang tunay niyang pamilya. Kung nagtataka kayo bakit Lion yung title nito, kasi nagtatransform siya bilang Lion. Na joke lang, abangan nyo na lang sa dulo. Next, Babylon. Mga taong maraming pangarap lalo na sa film industry, paniguradong madadala kayo dito. Tungkol ito sa 1920s Hollywood kung saan kung wild na yung Hollywood ngayon, mas wild pa sila noon. Susundan natin ang iba't ibang tao, kabilang dito ang isang lalaking nangangarap magkaroon ng malaking parte sa Hollywood. Along the way, may makikilala din siyang isang babae na mapapasok sa pagiging artista. Isang sikat na artista na tumatanda na sa Hollywood. At silang lahat ay mapapasok at mapapasama sa journey na ito ng pagtaas at pagbaba sa kani-kanilang buhay sa mundo ng Hollywood noong araw. Kung nagustuhan niyo yung La La Land, then paniguradong magugustuhan niyo din to. Lalo na yung ending nito. Medyo mahaba nga lang yung movie kasi nasa 3 hours to, so umihi na kayo kung iihi kayo and magbaon na kayo ng maraming pagkain. Speaking of pag-ihi, PS sa mga sinehan dyan, sana maglagay na kayo ng CR sa loob mismo ng sinehan kasi ang layo-layo ng CR eh. Next, Stand By Me. Stand by me, da 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 da. Na joke lang, ito yung ano, bum bum bum, bum, bum bum bum. Tungkol ito sa mga batang magkakaibigan na sasabak sa isang adventure matapos nilang malaman na meron daw walang buhay na tao malapit lang sa kanila. Ilang mga bata, hindi magiging madali ang pagpunta nila dito, nadadaan sila sa maraming damuhan, kagubatan at mga rilis ng tren. And along the way, dito nila makikilala ang isa't isa sa isang adventure na hindi nila makakalimutan. Basta panoorin nyo to hanggang ending, panigurado may iiyak kayo. Ano yung idea na lahat naman tayo dumaan sa pagkabata? Lalaro tayo dati, tapos ngayon wala na kasi nga matatanda na tayo, marami na tayong dapat gawin pa. Ipapakita sa may movie yung mga parang gusto nating balikan na moments nung pagkabata natin na hindi na natin mababalikan. In the Mood for Love. Papaisip ka dito ng mga regrets or yung mga uso ngayon sa mga movie, yung what ifs. Kwento sa isang mag-asawang bagong lipat sa Hong Kong in 1960s. Meron silang kapitbahay na mag-asawa din at dito nga magkukonekta yung dalawang magkaibang buhay nilang mag-asawa. Ito ay matapos malaman ng babae sa kabilang mag-asawa at nung lalaki sa kabilang mag-asawa na pareha silang nilaloko ng mga asawa nila. At yung mga asawa nila yung nagkaroon ng relasyon sa isa't isa na tinatago sa kanila. Dahil sa nalaman nila at sa koneksyon na ito, dito sila magsisimulang magkausap at maging magkaibigan. Kung saan dadamayan nilang isa't isa at magkakaroon ng isang relasyon na hindi rin nila inaakala at gusto. Grabe yung kulay, yung color grading, yung cinematography dito. Gusto ko yung simpleng ending ng film na to and maraming scene dito na nainis ako kasi basta ito yung pwedeng magpaisip sa'yo ng regrets mo and mga sanang ginawa and hindi mo ginawa sa buhay mo. 5. After Sun. Kung merong nagpabalik sa akin manood ng mga A24 films, eto na siguro yon. Ito yung klase ng movie na mas malulungkot ka ilang oras pagkatapos mo panoorin yung movie. Kwento sa isang batang babae na nakapagkita sa tatay niya sa Turkey para magbakasyon at magbonding. Sa bakasyon na to, magsiswimming sila, maglalaro at magre-relax lang na makikita nga natin minsan gamit ang isang lumang video recorder. Pero sa mga ngiti pala nung tatay sa harapan ng anak niya, meron pala siyang tinatago at pinagdadaanan at dinadala na unti-unting lumalamon sa sarili niya. Habang yung anak niya ay dumadaan sa unti-unting paglaki at paghahanap sa sarili niya. At itong alis nilang ito ay magiging alaala ng mga taong nakilala nila dati at kung paano ginawa ng tatay lahat para mapasaya yung anak niya sa alis na ito. Mas nakakaiyak to panigurado sa mga taong may issues sa mga tatay nila. Also, para sa mga taong meron tinatago mga problema and mga struggles na minsan mahirap na talagang labanan. Ilang gabi ako umiyak dito, lalo na yung sa ending scene, yung sa may dumasayaw sila and yung flashing lights. Basta yun, grabe yun. As Grave of the Fireflies. Could say na sequel to ng Oppenheimer. Tungkol ito sa isang magkapatid na nakasurvive matapos pasabugin ang ilang parte ng Japan during the 1940s. Papakita dito yung mga susunod nilang pagdadaanan matapos silang mawalan ng mga pamilya at mga bahay na matitirhan. Bang yung buong lugar nila ay puno ng mga putukan, bawian ng buhay at kahirapan dahil sa giyera.
Dalawang magkapatid na to ang magkakasama habang unti-unti nilang nararamdaman yung presyo ng isang gera. Dito rin sobrang daming luha yung naubos sa akin kasi guys, inspired to from a true story eh. Imagine, dalawang batang nasa ganitong sitwasyon dahil lang sa mga taong gustong-gusto ng kapangyarihan. Yung kuya niya dito na nakikitang nahihirapan nga yung kapatid niya and ginagawa naman niya lahat para protektahan and buhayin yung kapatid niya na walang kaalam-alam sa nangyayari. Pero ayun, wala eh. Yung meme dito na nakita ko before talagang tumatak sa akin kasi nakakalungkot and nakakatawa siya at the same time. Na totoo yan na kung may time machine talaga, padadala mo ng Grab or Food Panda yung bata eh. Nagustuhan ko rin kung paano nila pinromote yung movie na to, lalo na yung posters nila na talagang pinag-isipan nila na kung ito lang titignan mo, akala mo mga fireflies siya. Pero dito makikita mo yung mga eroplano and hindi yan fireflies, kung hindi, ayan yung dala ng mga eroplano. Dito lang sa movie na to, umiyak ako sa isang lata ng candy.